kay sa unang panahon, pobre magin karon pobre kita hindi kita. Hindi na angat-angat na lang. Sa una, mga agoy, mag-isip pagari. Ano ba kami? Ano ito? Kung sa'yo mali si Papa, magpalimos. Ngayon, mga kailang. Mag-isurigaw mo. So, ako pa ba, maestro? Siya mato siya mati, marag magpakalimos diya ko. Sa lingig, magkautang-utang. O, kung sa'yo magdrama daw siya, ay nang-stress na ako. Kalun sa po, ano man, maging pa mga laga dito. Wala ako karoon mga generation na ako. Tinuod na nga, makasakay na ko reklamo. Ang Manila, dali over na ako. Umiya, pero may namahadlok ko. Sakit pa, pero panadugay, murag kinagmahadlok na. Muna ako nga, luwas na magkudahan na naman. Kasi mo abot bitaw sa unang kakapoy mga lagan. Kung gusto na akong mabalik ng Ginoo. Para mo man. Salamat ko karon ako matulog July akong anak na usa, si Jeko. Mangita na ko balay para sa iya nga ubalhin siya. Kay sa mga 4 years na siya naa sa apartment, pero apartment murag Celtics ba nga apartment nga ang ugasan ni Jeko naa sa siya. Pag mangita ko, kay mag-6 years na siya po kung dito sa Ginoo. Additional 6 years. So, pasalamat po sa Ginoo niya na unya. Kaniad to, kining, isip mo gini. Ang balay sa una, makita na ako na. Si Mama mananahi, ako, way tayo sa ano, perito sa ama. Isip ko, si Mama mananahi. Wapa sa una, wapay ukay. Pero ang buot, kalisok. Maestro, yun mananahi. Oo. Nago income dapat. Income, pero kalang kahit sa ano pa rin. Mga ginabantayan sa ako. Nga. So, kasawa ko sa Ginoo nga sakay kong Atrutsing, Manila, dali na. Inyong murag. Mga agoy siguro na mag-visit ko. So, salamat ko sa Ginoo na sa iyang kayo. Pasalamat ko sa Ginoo nga nag-istorya sa ako. Ay, ang mga lagan sa Ginoo. Okay. Papatuhan, pamutang ko pagsugod. Gabi, pasalamat sa Ginoo na kuan ko kanang kung i-assign di ita mag-research good ko di ita sa kuha. So ang importante gyud nga babasa nato ang ibog Biblia kay unsa man nato usa may ato iwali tayo mahibalo. So ang akong karong kuan ang akong mensahe karon ni nga gabion base mo taas ni kini dinhi makita sa Juan Kapitulo 10, versikulo 11. Subliyo na ko, Juan Kapitulo 9, Kapitulo 10, versikulo 11. Ang yun ako ang tanan sa pagtindog alang sa pag-espiritu sa pulong sa Diyos. Okay? Ang pulong sa Ginoo, nagadasig ka na ko. Ako ang maayong magbalantay sa mga karnino. Ang maayong magbalantay, andam sa pagpakamatay, alang sa mga karnero. Ang Diyos magadugang panalangin sa iyong mga pulong. Let us pray, Lord. Thank you so much, Ginoo, niningatak na sa paggabiyon. Salamat sa iyong mga kaayo. O pinapunta ang imong balance. Itusan ko na usap. Ang makikisusunti ka na. Ganit ako, alang sa imong buhaton. Ablihi ang among makasekas ko na muna. Pasayo kami tulad sa aming mga kalapasan ng Diyos na nagawin kanino. Kaya pala ito ang Diyos. Kita na ang salit kanino sa pangalan ng Jesus na ang Diyos na maluwas. Amen. Manlingkod ang tanan. Mga igsoon, ang atong tema karon, I am the good shepherd. So, si Jesus kini ang nag-ingon ako ang maayong magbalantay. So, ana ay usap, bad nga magbalantay. So, duha. Isa man ang bago. Matagal. Ang kaaway sa Diyos. Okay. Ingon pa din ana ay tulog ka mga butang nga angay nato pamalandungan sa kinabuhi ni Jesus. Si Jesus
sa wala pa siya matao dahil ipapisay na daan siya nga ang sa New Testament ang mga magbalantay mo si Jesus Christ. Ipapisay na siya. So mawala siya karon ang atong pamalandungan kaniadto na daan ang Ginoo magbalantay sa una pa mga kapanahunan gikan sa Garden of Eden hangtod kang Abraham hangtod niini mao kini ang assurance nga gihatag sa mga katawan sa Ginoo. Then naitulo ka mga punto nga atong pamalandungan. As a good shepherd, Jesus reveals his character. As number 2, as a good shepherd, Jesus reveals his care. Number 3, as a good shepherd, Jesus reveals his cross. Nakaingon pa dito, si Jesus, mao ang buhing tinapay. Si Jesus, mao ang suga sa kalibutan, mao ang kitang usab. As a good shepherd, he reveals who he is. Kinsa siya. Okay. Mga igsuon, si David, sa akong nabasa karon, gi-appreciate siya sa Ginoo nga maayong magbalantay. No? Di ba si nahimong king si David, nahimong siya magbalantay sa karnero. Ang iyang gatiman ng karnero ang mga pagkaon, pasibsibong niya, painom tubig, bantayan, nga aron dili matukog. Okay, ingon pa niya, the Lord is my shepherd. Mga igsoon, bisan pa sa laing nga reference, the Lord is good, na sa Nahum chapter 1 verse 7. Only one is a good, kundi si Jesus ang Ginoo lang. Sa Psalm, the Lord is my shepherd, I shall not want. Di daw siya mahandog niya. Bakit mag-memorize? I shall not want. He makes me to lay down in the green pasture. Oh. He leads me. Oh, ingana. Wala kumakuan memorize ini. So, pero kini nga kuan, the Lord is my shepherd. Kanunay ni sa una, nagtrabaho ako sa kuwan, sa government. Ako ni kanunay ginabasa kada adlaw. Then, kada buntag, din ang Psalm 91. Mga na ginabasa nato. Adlaw-adlaw gina. Mauna nga, mubati ko kaisog. Kumano, andam naman ko. Kasipatan ko. Anak. Mga igsoon nga na ang kinabuhi di ay. Kanon, ato kining i-apply. Dili lamang ang pastor mo ay magbalantay, kundi kitang tanan. Kay kitang tanan, ana ay tagsa-tagsa nato nga pamilya. Oh? Kini nga panahon nato nga generation karon, mo ni bantayan nato. Kay mao kini ang last days. Oh? Ang atong mga anak na pamalandungan. Oh. Kung unsa na ang atong mga anak, ingon pa sa Old Testament, di na ko ma-recall asa to, nga isulti sa inyong mga anak, i-guide sila, adlaw, dito naman ba to? Aron sa pagdako nila, dili sila milayo. May tilubagon ta sa Ginoo, no? Ang usa sa ato yun,
magbalantay sa akong pamilya. Kami may gidala kami mga katawhan, usa-usab kay makonsider na sa magbalantay ang among mga sheep namo mao na ang mga membro. So usahay makasulti ko sa panahon nga nagbasa ko na warning sa Ginoo nga at pamalandungan niya diha sa conclusion ang kasama. Bago lang na ako panapakanaon ako sa balay, gi-reveal na ginasa sa Ginoo sa akin kung nakadlo ko nga ingana de ang Ginoo. Din sa Isaiah kapitulo 40 11 nagaingon, sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang hayupan, ang mga nati iyang puguson o agapon sa ilang inahan. No? Pasibsibon, mga igsuon, kanang sa pagka-assign na po diya sa inyong paradise, na malandong ko ba sa mga kaigsuunan nato, mga tao nito. Nangalagad na sila pinakatuig, na malandong ko ang ilang balay. Doon. May pang balay sa baboy, kidas magun, dili pa mabungkag, katupan mabungkag. Mauna nga, questionably, kung Kristohanon ka, nga kinabuhi nimo, may problema, nagkalisod-lisod ka, ang Ginoo mo may magbalantay nato. May problema ka sa imong relasyon sa Ginoo. May problema. Kaya wala mag-designing nung pa sa Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Walay plan sa Ginoo. Sumusap kini. Okay. Padayon ka. Dinhi number 2. As a good shepherd, si Jesus kini nga na ang mao magbalantay. Jesus revealed his care. Okay. Kinahanglan ang maayong magbalantay, maayo kanunay ang kinaiya. Tanan nga aspeto maayo. No? Tanaw na to si Jesus, no? Giunsa niya pag-care ang mga tao. Si Jesus nagpakamatay tungod sa ato. Nabasa na ko karon ng adlaw, no? Si Jesus di ay walay makapatay kaniya. Nabasa na walay makapatay kaniya. Kundili gibuluntaryo ang iyang kinabuhi pagpakamatay aron ang tao makapatulog kaluwasan. Amen. Oh, makapatulog. So gitak na di ay daan nga si Jesus magpakamatay gyud anang kanato. So mauna ang pinakamaayo nga magbalantay pakamatyan niya ang iyang mga karnero. Usahay kita magpagulbol. Ginagmay na nagpagulbol. So aton abantayan, no? The good shepherd speaks to his sheep. So sama niyan ang magbalantay makikistorya. A good shepherd calls his sheep by name. Siyempre, kung ikaw magbalantay, kung ang iyong karnero, busis pa ninyo, basin sa mga anak, pagkabantay na sila, na ikaw, muna si Jesus ba? Naday nang iring, sa una ka nang iring, di man ako maging anak, panagsara. Pero si Jesus, si Jesus tawag mo niya, doon lang mo, istorya mo. Kumakaya niyo mga anak mo. Kung sige niyo mo ang umahon, maistorya gindi mo, kunya mo anad mo. So ingani sa pang gusto sa Ginoo nga istorya mo sa mo diay kini mga imong mga buntag sayo o kanon mo paimo pagkagabi bantayan mo na si David nga nagbantay yang nagbantay din. Ikatulo, the good shepherd leads his sheep. Magaling din yan. So mo ni ang maayong magbalantay. Kunti nga kalit, dihalala ay bad na. No? Like sa atong mga panimalay, bantayan natin ang panahon na karon. Yung mga anak, murag libre na sa cellphone. Kaya kung di ko palang alagad sa Ginoo, kanang mga, abot kini atong mata. Pag mga kahilayan, ganahan.
gud mo tan-aw. Ganahan. Pero naay magwali. Gustahin nato. Labyan. Pasin ako. Oo. Pero kining mga matanaw nimo sa Facebook, mga magwan, mga binuang kung saan na namang pangitabo balita, bad news. Tanaw. Pero si Juan, si Fulano na, pero good news. Ambot mong ginagaikan. Okay, mao'y magalit, no? Then, the good shepherd protects his sheep. Protektahan din. Tas na doon eh. Tinatundod kayo. The good shepherd stays with his sheep. Kamu na na magkuhan. Self-explanatory. Then the good shepherd give eternal life to his sheep. Diyan na. Kumusta naman na ako kinabuhi. Kung dili tamhin mo niya na makonsider as a bad shepherd. Kumusta ang atong mga anak? Kumusta ang atong mga parenting? Okay na i-warning sa conclusion ako basahon sa inyo. Kung unsa gyud ay ang gusto sa Ginoo mahitabo sa tao. Then dirita sa number 2. As a good shepherd, Jesus revealed his cross, laying down his life for his sheep. So nagpagamatay siya, katulad mo na ako sa iyo. Galing asa tumabasa na ako. Okay na diyan. Din sa John chapter 10 verse 18. Walay makahimong pagpatay kanako. Imo si Jesus. Magpakamatay ako sa kawaling kong pagod. May gahom ako sa paghalad sa akong kinabuhi ug may gahom sa ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Oh. Gidisay na di ay nga ang tanang tao luwason sa Dios. Wala ingon mo di ay na nga mag-ingon ta nga kini ako ang managidaan to mo na. Nagboluntaryo kay si Jesus na magpakamatay siya. Mauna ang kamatayon niya, tagaan natong pagtagat. Sumao kini ang karon ang gihatag ng mensahe sa ako nga kinahanglan kita mahimo nga maayong magbalantay. Magbalantay sa pamilya. Isang pa sa ako, katong akong gikuan diri, akong pagulbul, gilakan ako sa Ginoo. Mga igsuon ni nga ang Ginoo makikistorya. Ulatan na lang nato ang Ginoo kung unsay plano sa ako, dili ta maguna. So mauna ang mga igsuon, then providing salvation for all his sheep. Salvation, kaluwasan. Next, conquering death for his sheep. So, sa gihimo ni Jesus. Karon ang tao makabatong kaluwasan, mao na gihimo. Then, kita usab ingana po sa atong pamilya. Sigurado mo nato ang pamilya nato. Malisod nga ikaw, padulong sa langit. Ang imong mahal sa kinabuhi, padulong dito sa imperno. Ang imong anak, imperno. Mao na. Ipakamatyan na ni Jesus usay ato makasubok kadaghanan sa mga simbahan karon. Ako kaniadto, ako sa pulis ko sa una. Dere, masig-asa ka simbahan sa dito sa tandag. Kadaghanan ang manimba mga babae. Ambot ang mga lalaki siguro sa bisyo. Niya, kita murag wala lang. Pasagdan lang nato ang atong bana, ang atong asawa. So, magbalantay kaya ka. Then, sa conclusion ako ni pamalandong na tayo. Giving eternal life to his sheep. Securely holding his sheep. Tanawa. I-secure ni mo. So, mga igsoon, ang maayong magbalantay, ang dili maayong magbalantay, may ato liability sa Ginoo.
Nako, pag-adisip ko na nao, giribel sa Ginoo sa ako. Ang conclusion na ako, nag-drop ko, kini. Pero karon ang akong conclusion, di ano. So, dinig ko ang conclusion nako. Sa Ezekiel 34, chapter 7, di alam ko po sa chapter 7, chapter 34, verse 7 to 10 lang. Okay. Ako naalarm ako na. Nabasa, kung basa mo ang Biblia, no, may ma-encounter ka na ang Bible kining consistent. Oh? Dili siya inconsistent. Mauna. Sa Ezekiel chapter 5 verse 8 ba to? Nga paningon ta ang kini. Warning. Apil na tatanahan ka lang. Okay, ako basa ko. Busa kamong mga magbalantay sa mga karnero, pamati sa pulong sa Ginoo. Igon nga ako buhing Dios, nag-ingon ang Ginoo. Sanglit na himo mang bunon sa mga mananap ang akong mga karnero, kay wala amay nagbantay kanina. Ug wala nay nangita sa akong mga karnero nangawan. Ug nabusog lamang sa ilang kaugalingong ang mga magbalantay niini, inay ilang pakanon ang mga karnero. Kamong mga magbalantay kinahanglan nga magmatngon niining pulong sa Ginoo. Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios, makigbatok ako kanimo ug paninglan ko kamo sa atong mga karnero ug dili ko na kamo tugyanan sa katungod sa pagpakaon sa akong mga karnero. Dili na usab mahitabo nga ang mga magbalantay magpakatambok lamang sa ilang kaugalingon. Luwason ko ang akong mga karnero gikan sa ilang bakbak aron dili na sila makakaon pani. Ang Dios magapanalangin unta ni kanatan. Oh? Wala nay. Ano yung para pakanon ako wala nay ibali mo sunod. Mao na ang kasuko sa Ginoo. Sugot mo niyan. So, mga igsoon, dili lamang ang pastor o ang dili ang pastor mao yung magbalantay. Ang magbalantay sa ato overall si Jesus Christ. Kita-kitagaan, kitagtaha sa ato mga pamilya. Matagusan. Din kami sa kitahasan sa pagkatiman nila. Kaya nga naman, kung atong pamalandungan ang katilingban kang kalibutan karon, bisan pinsa ang mamuno sa paggobyerno, dili mausab ang hinaya sa tao sa gobyerno. Ako nag-apply ko, nagtrabaho sa gobyerno. Ang programa sa gobyerno mauna, pero bakba ako ito. Niya ang gobyerno dili niya maato pag-usap ang tao. Ang makausap, tara, sabi na Kristohano, questionable mga atong mga padlong sa katilingo. Padlong. Naay pagkulang nato. Kini akong ibasa, pagkulang nato. Ang conclusion ako ganiya lain, pero kini, nakuyawag kung wala na yung sunod. Basin pa sa lain ng mga verse na ito nga di mura sa kinabuhi ni Kuan. Katong duha ka anak niya pastor nga si katong gihimo dito gipugos nila nga maghari sa Israel si Saul. Nag-ingon nga wala na'y musulod sa imong kaliwatan. Patyon ko kamo. O patayin duha. Sunod si Saul. Ug wala na'y kaliwatan sugot mo niya. Ako nag-aampo ko nga ako ay kuya ko nga pastor. Nya talintit sa music. Mayo mo. Mo na may igsoon, bakoy ibang idako sa Ginoo. Ginoo na ko magpanalangin sa. So ang gusto sa Ginoo nga dili nato kita magbalantay. Katong mga sa una bitaw, nabasa na mako di na kumarikot.
Ang unang gikuan chosen people ang Israelite, din ang Gentiles, giapil niya nga naman kaingon niya ni. Kung ang Israelite lang ang iyang kuan tagalog salvation dili ang Gentiles. Mao na ka Jesus design aron maibog sa sila. So maibog magsilos ba mag-ibog sumaning kamot. So ang tanan gipakamatyan ni Jesus. Apil na ang atong mga anak niya na. So, ang problema diya ako na ini gisulti ni Krisa. First time na ako si Krisa nag-istorya sa ako. Ingani man imbis na gunit na ko diya sa simbahan. Kani adto sa wala pa ko. Naigid mga usaban sa atong pagtuo. Unya na usaban sa ato sa resulta sa atong pagtuo sa atong pagpangalaga. Kani adto buntag gabi makampo. Imbis karon nga naa gunitan nga karnero ang akong ampo kada buntag na wala na gabi. Ano man ambot pud na sakyan dito sa panuway. Mao na nga usay kasulti kita maayo pero ang Ginoo higug mata nagpahimong sa ato. So God bless us all. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you Lord for your message tonight. And panalangin kami Ginoo na mahimo kami good shepherd. Panalangin ni kining MCs ISP din New Paradise din ang mga sa mission and evangelism Lord kabami ka na nahibalo kami Ginoo imo dahil yung trabaho dili mahimo ang trabaho nimo kung dili kami Ginoo magpagamit so gamita kami Ginoo mighty and Lord kagay kami kalipay kalipay doyo sa mga pagsulay kung asa ko ang among pagtuo kanino. Panalangin ini nga Iglesia, Pastor Antonio Victor Bustamante, ako usab Lord, ang tanan nga mga membro official ini nga bisang pang officials members ini nga simbahan. Lord, ikaw ang among gialaganan. Ikaw ang among Ginoo nga magbalantay kanunay. Busa Lord, isalig na mo kining tanan. Kabangi kami. Salamat Ginoo nga nakaabot kami og 49 anniversary, church anniversary. Ug Lord hinaot unta nga paabton mo kining mga katawhan karon Ginoo sa umaabot nga fest ika-50 church anniversary. Hinaot unta nga ikaw ang kapanalangin nga among na-experience niya itong nilabay ng Domingo musulbong pa Ginoo. Kagaya pa kami maayong budget Lord aron mapasitugan ikaw sa aming kinabuhi. Kung wala ikaw Lord, kami mahimo. Kung sa Ginoo nagkanunay kami nag-aampo. Kung hinawag unta, magalog kang ikaw panalangin sa matag sa above all, spiritual God. All these things we pray in the name of Jesus. Amen. Amen.